Hi, ako nga pala si Jason Presto, Tech Lead ng iProg Tech. So itong demonstration pala na ito ay about sa version 2 ng pag-request ng sender name. So pwede nyo nang palitan si iProg SMS. So yan, dito sa demo na ito ay makikita nyo kung paano tayo mag fill up ng form, yung pag-comply ng mga details na need, and yung process sa pag-approve, yung sa deduction, sa pag-refund, at yun sa notification din na marireceive natin pag doon sa buong process ng pag-request ng sender name. Tapos meron din mga request changes na galing sa admin papunta sa inyo. So dapat active yung email nyo, kasi doon magsasend ng mga notification kung ano yung status na ng sender name nyo. So excited na akong ipakita yun sa inyo, kaya tara, simulan na natin. Okay, so tara, start na tayo. So meron akong dalawang browser na naka-open dito, no. Itong sa left side, ito yung sa admin, dito yung sa right side, yung sa customer. So ito yung sa inyo, at ito yung sa akin, admin. So tawag dito, syempre makikita nyo yung menu ng subdomain ng sender name dito sa ayan. Ito yung ginamit ko na account. Then ito, sender names, click nyo lang yan, sender names, sa baba ng premium tokens, at pupunta na kayo dito sa page na to. So yan, click nyo lang kapag wala pa kayong sender name. Ito yung lalabas na form na page. Click nyo lang yung request sender name. Then ito na yung form. So sender name details, ito yung pakita ko lang muna. Mga required fields: sender name, company name, TIN, billing address, purpose, sample message, at yung letter of agreement or LOA. Yung LOA natin may sample format yan dito. Ito, letter of authorization. So gagawa lang kayo ng sa document. Open lang kayo ng doc. Then kopyahin nyo lang to. Yan. And tapos i-save nyo as PDF or PNG, pero mas okay PNG. Ayun, okay lang kahit ano, ina-accept naman yung PDF, PNG, tsaka JPEG. Yan, copy nyo tong itong message. Tapos yung kung sino yung company name ng client nyo, tapos yun yung representative nila, position, signature, tsaka date. Okay. Then ito sa subscription plan, so meron siyang activation fee note 3,000. Sa 3,000 ang cover niya ay 3 months subscription fee. So meron na kayong libreng subscription within 3 months. 3 months na free. On the 4th month doon na magkakaroon ng renewal na 800 pesos per month. So dito sa package na to, 3 months yung subscription, magagamit nyo agad yung sender name once na ma-approve. Then merong 1 year premium silver token. So may libre na kayong token, na premium token na may 0.90 per SMS rate. So di ba, may free subscription na, meron pang premium token na 1 year. So yun, magte-take effect yun once na na-approve. Okay. So yun, then submit request. Tapos ito, meron tayong wait lang, mamaya na lang yun. So ngayon, need natin i-fill out yung itong form. So kunwari, sender name, Caprets. So i-request ko yung
pizza business ni Capret's Pizza House. So ito hanggang 11 characters lang, no. So hindi, kapag may validation naman yan, so hindi na kayo makaka-type ng more than 11 characters. So Caprets, then dapat pala yung nyo, no, nung name ng sender name nyo, actually dapat match sa sa company name. Pwede yung abbreviation or yan katulad ng ganito, kasi pag iba baka hindi ma-approve or papapalitan ng sender name nyo. Ito kasi masyado na mahaba, kaya ganito na ginawa ko na lang ganyan. So and then ito, don't worry, your request will be approved as long as the sender name matches or is also almost similar to your company name. Most rejections occur due to sender unavailability or when the sender name doesn't match or is not similar to the company name. So mas okay kung match na lang, same sa company name yung sender ID, sender name. Okay, then TIN, o hingin nyo lang yung TIN ng tax identification number ng client nyo yung sa business nila, then pati yung office nila, billing address kung saan. Kunyari 1, 2, 3, 4, 5, 6 San Miguel, and PPC Palawan. Then purpose, so yun, para saan ba yun? So ayun, so sabi natin to send notification to the customer, then sample. Kayo bahala mag-elaborate yung anong pwede na mas mahaba, mas maganda na. So mas elaborate yun na maayos. Sample message yun, I just say your pizza order is ready to pick up, mga ganyan. Tapos like yun lang tong letter of agreement, or ito nga, copy nyo to, tapos gawa kayo ng document, tapos pag okay na ready na sa downloads nyo, i-click nyo na yan, then downloads tayo ito. So ayan, then so yan, okay na, goods na, submit natin. Ayan, meron tayong pop-up dito, no, confirm sender name. You acknowledge the pricing, payment terms, and refund policy. Do you want to proceed with submitting your request? So ano yun, so diba may question, so di nyo pa alam kung saan banda yun. So kasi dapat nyo muna basahin yung mga legend dito, yung mga information. Cancel ko muna. Andito yun sa baba kung naka-mobile kayo. Kung sa desktop naman, makikita nyo yun sa gilid. Dito sa gilid, lalabas naman yun sa gilid. Ayan o, dito siya sa part na yan. So yan, request process. After submitting your request, pending status to, pending status. After submitting your request, the status is pending. You can cancel your request on your own at this stage. So pwede mo i-cancel yung request na yan kapag kakasubmit mo pa lang. Then processing, once admin sets the status to processing, your request is sent to the telco for approval. Ito na, credits 3,000 activation fee includes 3 months. Yun nga, 800 per month plus free 1 year will be placed on hold. These credits cannot be used for SMS messaging during this period and are not refundable while processing. So kapag pinaprocess na, hindi na pwede i-refund yung activation fee. Tapos sa approval and disapproval, if approved, credits will be officially charged for your subscription. If disapproved, the credits will remain on hold and edit mode will open for you to retry with another sender name. So meron kasing kapag na-disapprove, meron yung nire-reply sa telco kung bakit niya disapprove. At yun yung need natin baguhin mo para ma-comply ulit.
So hindi naman yan basta-basta na-approve, na-disapprove. Approve yan. Basta walang kapareha, tapos nandun yung mga details mo naman dito. So ma-approve din siya. Renewal policy is required for at least 15 days before your subscription ends. So 3 months naman, so yun nga before, bago mag 3 months na, 15 days before mag-send na kayo ng mag-renew na. Kapag walang na renewal is made by 16, automatically disable your sender name. Yun, sender name lang naman. Yung sender name yung madi-disable. Yan na lang, pag nag-renew yun, magbabalik na yun sa dati. Okay, refund policy. If you request a refund for your sender name request while the status is processing, you will receive refund of 80% of activation fee, which is 2.4 converted back to the usable SMS credits. If your sender name is disabled due to non-renewal, kapag hindi na renew, you'll receive 50 SMS credits as goodwill refund. Note, your sender name remains active and usable during the disablement process. This refund is a courtesy rather than compensation for unused time. So bakit may 80% na lang? Kasi kapag magre-request na tayo sa telco, mayroong silang payment. Parang mayroon siyang fee din for activation. Kaya hindi na yun siya non-refundable din siya eh. So kaya alang-alang abunuin ko, diba? So yun, i-request nyo kasi, kaya di ba? Need rin siya. Hindi naman talaga to na disapprove. Approve to. Need lang natin hintayin. Na ma-approve. But positive to na ma-approve yung sender name. Okay? So kaya need talaga ay shoulder yung yung 20% para dun sa activation sa telco. Okay? So yun, sana malinaw dyan. So yun, kung okay na kayo dyan, submit request natin, submit request ko na, then yes, submit request. So yun, error tayo, insufficient SMS credits, you need at least 3,000 credits to proceed. Ilan ba yung credits ko? So 999 lang. So ipopost ko muna to saglit, lalagyan ko muna to ng 3,000 para matuloy natin. Okay, so nalagyan ko na yung account na to ng SMS credit. So tatry ko ulit i-submit request ko ulit. Ayan, so yes, submit request. Letter of agreement can't be blocked. Yun mga di siya na-retain, sige lang. So ganun lang, iulitin nyo na lang naman, i-upload nyo na lang ulit. Ayan, submit na natin, ayun, so sender name request has been successfully submitted. Meron ka ng total sender name. At ito yon, pending. Ito, pwede mo siya i-cancel. Ayan, dito yung mga details mo. Ito yung 3 months, billing cycle 3 months, amount 3,000, premium token. Tapos dito wala pang expiration date. Tapos yung letter of agreement. Tapos ito may status tayo. Dito mo makikita yung mga status changes, yung mga action natin sa admin tsaka sa akin. Okay, so atong demo na ito ay sige, try natin i-cancel. So pag kinancel nyo, ganito mangyayari. Cancel sender name request. Are you sure you want to cancel this request? Your credits will not be automatically refunded, but you can request a refund after cancel. So yun siya, kapag kinancel nyo, diba nabawasan na kasi kayo ito 3,000 dyan, yung diba, nilagyan ko na ng laman, 4,000 nilagay ko. So nabawasan na ng credits. May natira na yung 1,000 na natira kasi nabawasan ng 3,000. Tapos di ba wala pa nag-take action si admin, so magbago isip nyo, pwede nyo i-cancel, then cancel the request. So yun, was successfully cancel.
ah uh, meron nung need i-update nun. Sige lang, sige lang. Pero ayan, so hindi pa siya na ano, no, hindi pa bumalik yung ano. So ang gagawin nyo is request refund. Cancel siya, i-request natin sa refund. Ito yung status, dito mangyayari lahat ng mga actions natin. Yan, status change pending to cancel. So request refund. Are you sure you want to request a refund? Yun, ganito. May rule siya doon sa refund. Kapag nag-request kayo ng sender na yun, tapos wala pang take action si admin, biglang kinancel nyo, full refund na makakuha nyo. Kasi wala pa naman nag-request si admin sa telco. Okay? So request refund. Pero pag nag-take action na si admin, request niya na, tapos nag-request kayo ng refund after, kasi hindi nyo na yun mara-request ng refund after na yun ng ano, ng result. Pero pag ganito pa lang pwede na. So pwede pa. Request refund. Ayan. So refund amount 3,000. Kung makikita nyo, wala pa yan, no? So dito pala kay admin, once na i-refresh ko to si admin, ayan, yung kanina pala, no, hindi ko napakita yung, sige lang, mamaya na ulit. Kapag request nyo, may lumabas dito ang processing. Ngayon kasi nag-request ka na ng refund, refund pending approval. So approve refund or delete. So cancelled na. So ito, refund requested. So gagawin na admin, sige, approve refund. Okay, so yan, cancelled and refunded. Then pag bumalik ka, may email yan siya. May email yan tayo dito sa ito, may sample. Yan, naka-receive na tayo ng mga email niyan. So may mga notification na yan tayo, no, sa ako, sa admin, tsaka sa'yo. So para updated tayo palagi sa, or I mean, kada action merong email. So dito sa customer side, once na refresh natin, ayan, edit and resubmit. So yun, edit and resubmit. Kinancel nyo, so pwede nyo, kunyari may gusto lang, kinancel nyo kasi may gusto kayong baguhin, pwede, edit na resubmit. Ito, kung titignan natin yung credits, 4,000 na siya, bumalik na. So okay, kunyari may gusto kayong palitan, kung gusto kong palitan, mali pala yung ano ko, yung tin ID, yan, kalimutan ko palang palitan yan, or ayan, hindi, pwede kong sadyain na ganito. Tapos ayan, ganyan ko muna ilagay. Okay, submit request. Okay, so after submit, so back to start siya, no, back to start. So 1,000 ulit yung credits. Okay, so cancel request. So wala, kung gusto nyo tuloy, ano lang, hintayin na lang. So dito na tayo sa admin side. So si admin, ang makikita niya is ito, process now and request to change. So ngayon, siyempre ako, i-verify ko muna sa akin kung tama ba yung mga nilagay nyo, di ba, bago ko i-submit sa telco. So ayan, tawag dito, kung i-check ko isa yung mga details. Ito, may napansin ako, di ba, nilagay ako dun kanina na yung tax mali, or ito yung billing address hindi siya clear, di ba? So gagawin ko ganito. So request to change. So sabihin ko na please obtain and billing address incorrect. Please update it. Yan. So request to change. Yan, may email ka ma-receive niyan para i-update mo. Request changes na. Yung status natin, request changes, no? So yung status history natin tuloy-tuloy lang. Tapos andito rin yung change request message. So pag pinuntahan mo yung sender name mo, andito yung ito ng edit. Pwede mo na siyang edit. Changes requested. Ayan. So yun na, ito yung update mo. Ayan, request changes. Tapos sige, update natin yan. Ayan, changes have been requested for your sender name
request, please review and request the changes. Will update your submission accordingly. So tin and bin address are incorrect. Please updated it. Malba. Okay lang na sobra at sa di. Please update it. Okay, so 1 2 3 4 5 6. Ulitin natin. Something. Ayan, so yan, okay na, goods. Submit ulit. Pag sinabit mo yan na wala na yung price dito, no, so goods na yun kasi nakabayad ka naman naka-charge na siya, so hindi na yun ulit mag-charge once na mag-update ka ng mga request changes, so don't worry about that. Okay, so yan, so ganun ulit, reset, nag-ulit siya sa process na cancel request. So pupunta tayo kay admin. Pag okay na kay admin, ayan, so yan, so process now na. So pag okay na kay admin yung mga details mo, doon na siya mag process now. So yan, sa process now, pag i-refresh natin sa end mo, ito na yung sa processing niya na. Pwede, once na pinaprocess niya na, syempre i-request niya na yan, pwede ka pa mag-request ng refund habang processing. Pero yun nga, kapag nag-request ka ng refund, yun na yung may hindi na siya full refund. Okay, so ganito ang mangyari niyan. So request refund, ito na, are you sure you want to request a refund amount 24 na lang. So diba, so kasi diba chinek yun na rin yan, tapos nag-verify na rin si admin, so okay na lahat, tapos i-request nyo refund, tapos nag-process na effort na si admin sa pag kay Telcom, may babayaran kasi doon. At yun, may siya, shoulder nyo yung yung payment. Okay, so just in case nagbago niya talaga isip nyo, so request refund, yan, 24 yun, no. So i-refresh ni admin. Dapat bilalabas yan dito. Wait lang. Okay, so yun, nagkaroon ng glitch nga. Dapat diba after mag-request ni customer, meron nalabas doon kasi dapat na approve. So yun, skip ko lang muna yun. Kasi tapos nag-click ako na for approval. So yun na nga, pag na-request na ni telco na-request ko ni admin sa telco, at i-click niyo yung for approval, tapos may lalabas na button sa end ni admin na approve and reject. Hihintay si admin kung ano yung response ng telco, i-approve niya and i-reject. Okay. Tapos tawag dito, then dito sa end ni customer, ito yung lalabas for approval na siya, tapos waiting for approval. Ito na hindi na pwede i-refund. Pero dahil nga nag-request kayo ng refund nung una, so dapat doon pa lang, doon sa processing, hindi lumabas yung approval wait lang, hindi lumabas yung approval, no. So yun, ganito muna yung gagawin. Try ko muna i-reject para maulit natin yung process. Okay, so reject, ano yung reason, unavailable sender name. Yan, reject ko lang. Okay, so rejected siya, no. Ayun, merong lumabas na approve refund sa processing. So dito siya napunta, no, doon sa so
Pwede naman kasi hindi na basta-basta makikita agad ni admin yun kung nag-ano siya tapos mag-request ka ng refund, no? Pwedeng doon na lang siya mangyari yung refund after ng ano. Pero hindi nakita ni ano. Pero dapat makita yan. Sige, titingnan natin kung fix natin yan. Nag-adjust ako, nag-update na ako eh. So, di ko pa nakita kung nag-effect. So, refresh natin sa end nyo. Yan, yun na nga, rejected ka. Tapos nandito pa rin yung refund mo, naka-request ka kasi. So, okay yan. So, i-approve ko yung refund. So 2-4 na, no, kasi nga yun na nga sa processing nag-approve ka ng refund. So ayan, na-refund siya. Tapos ayan, ulit siya, rejected, refunded. 3-4 na lang kasi 'di ba 2-4 na, 'di ba, 1,000 na sobra. So 3-4 na lang siya. So yun, ngayon try mo ulit mag resubmit, edit ka. So Caprets yan, Z. So submit ko ulit. Okay, then may may natira pa 3,000, no? So yun, send natin ulit, pending ulit, refresh natin ulit. Ayan, process now, request to change goods siya, ipaprocess ko ulit. Okay, so processing siya for approval, no? Ngayon sa'yo, processing ulit. Tapos check natin kung gumana yung update. Request ka ulit ng refund to 4. Then check, i-refresh ko kung andito. Ayun, so lumabas na dahil while on processing nag-request ka ng refund. Kanina 'di ba hindi lumabas yung button approve refund. So ngayon nandito na siya at pwede ko na i-approve. So i-approve ko na. 2-4 pa rin kasi nga processing eh. Hindi natin sure kasi kung baka na-request na ni admin, tas baka kaya so yun yung rule siya doon. So talaga siya, nire-request na kasi yun. Itong for approval kasi once na after na submit. So syempre after submit pupuntahan niya na to yung page, tapos approval na. So approve refund. So yun, refunded ka na ulit. Then kaso yung mo is 2.8 na lang. So kulang na siya. So ito yung yung mga process nung pag-change. Doon na tayo sa straightforward na tayo, no. So lagyan ko muna to ulit ng amount para maging sakto. Okay, so nilagyan ko na ulit to ng ng amount. 4,000 na siya ulit. Tapos i-resubmit mo siya ulit. So dapat one time lang. Para tas kung sure na talaga kayo, iwasan niyo na i-request ng refund. Kasi ma-approve naman yan eh. Ma-approve yan. So wala lang. Yan, submit. Okay, so then ito na yung straightforward tayo. Okay na kay admin, process now. Tapos pag waiting na siya, tapos pag na-submit niya na for approve, pag the processing, so request a refund, for approval na, approve and reject na lang. So yan, waiting for cancel and refund are not available during the status. Yan, kapag i-approve ko na, goods na yun. Sige, pag i-approve ko na, kunyari okay na. Ayan, ito yung meron kayong telco API token. So token yun kay telco para mag-credit sa account nyo yung yung na sender name. Yan. So na rin po, paste lang ako tapos approve. Yan. Tapos pag okay na, ayun na, active and approve.
dito sa account nyo, sender name approved na. Ayan, tetest nyo na yung ano nyo sender name. Siyempre ganyan, hindi siya gagana kasi iba yan eh, hindi naman na-approve, hindi pa naman talaga na-approve, pero ganyan yung mangyayari. Pero i-check nyo yung premium tokens nyo, meron na kayong premium tokens. Ayan, free premium silver sender name bonus, meron na kayong token, so libre, pwede nyo nang gamitin yan. Tapos yung ano nyo pala, hindi ko napakita ito. 3 months expiration date, yun na sa February 21 na kayo ma-expire, magre-renew. So yun hanggang dito na lang yung ano, yung demo na ito, at sana malinaw tayo sa future. Okay, thanks, bye.